So, magandang umaga po sa bawat isa. Pinandiyan ko po yung bawat isa na tayo ba'y manalangin. Sa aking pananalangin po, gusto ko bawat isa ay manalangin din po sa kanya kinutuan. Ito po yung oras na saan tayo ba'y nalapit sa ating Panginoon. Sige po, tayo ba'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang pribileyo kung saan, Lord, na makapagpuri sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, samahan mo kami, Panginoon Diyos, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa aming gawain, Lord, ikaw, Panginoon, yung patuloy na mauna, patuloy na kumilos, Panginoon. Lord, ano man, Panginoon Diyos, yung gawa ng kaaway sa oras na ito, Panginoon, ay huwag mo hayaan, Lord, na magtagumpay, Panginoon Diyos. Huwag mo hayaan, Lord, na siya yung mamuna, Panginoon Diyos, sapagkat wala siyang puwang, Lord, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, yung dapat, Panginoon, na mamuna sa amin sa oras na ito, Panginoon. Lord, hinihingi ko, Panginoon, ng kapatawaran, anuman, Panginoon Diyos, yung nagawa namin kasalanan, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, linisin mo yung aming mga buhay, yung aming mga puso sa oras na ito, Panginoon. Kung may nagawa mo kami, Lord, na mga bagay na pinasama na loob mo, Panginoon. Patawarin mo kami, linisin mo kami, Lord, upang sa aming lahat ang gagawin sa oras na ito, Panginoon, ay yung makaabot sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maging katanggap-tanggap, Lord, sa iyong palangin, Panginoon. Lord, batid namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, inaanihan ka namin, Panginoon. Yung presensya mo, Lord, ang mauna. Patuloy na ikaw yung kumilos, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na wala pa. Ipuin mo yung puso nila, Panginoon. Na maalala nila, Lord, yung araw na ito, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Magpalakasan kami, Panginoon. Ito yung araw na kung saan ay dapat yung mga anak mo na sambahan, Panginoon. Sapagkat hindi lamang para magpuri, Lord, hindi para magpalakasan yung mga anak mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ikaw yung mag-ingat sa kanila sa mga papunta pa lang. Gabayan mo sila, Panginoon, na makarating na ligtas. Ganoon din, Panginoon Diyos, sa aming pastora, Panginoon, na nasa amin, sa aming pastora Rems ngayon, na narito, Panginoon, dalangin ko, Lord. Ikaw nga po, Panginoon, yung mauna sa kanilang buwan. Patuloy mo sila, Lord, ang tago sa iyong likuran. Sa bawat salita na binabahagi nila, patuloy mo silang gabayan sa araw-araw na kakalakasan, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam namin na hindi biro isang maging pastor, Panginoon. Mahirap sapagkat maraming pagsubok na dadahanan sila kaya, Lord. Tulungan mo sila maging matatag. Ikaw, Lord, yung patuloy na manguna sa kanilang buhay. Sa bawat salita na binabahagi nila, ikaw yung makita, Panginoon Diyos. Hindi, Lord, yung anumang kahinaan, meron sila, Panginoon. Sa bawat isa, Lord, na gagamitin mo ngayong umaga, Panginoon. Ikaw, Lord, yung manguna, Panginoon. Yung magpapakamit, magbabakak, tutugtog, Panginoon Diyos. Lahat, Lord, na mga anak mo na gagamitin ngayong umaga, Lord. Ikaw yung manguna sa kanilang buhay. Patuloy na ikaw yung magbigay, Panginoon Diyos, ng kalakasan sa kanila. Ingatan mo sila sa araw-araw. Patuloy nga, Lord, na anuman yung mga meron kami na dala-dala sa oras na ito o nararamdaman, huwag mayaan, Lord, na maging hadlang, Panginoon, upang hindi namin maibigay, Lord, yung dagat sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Na hindi namin maibigay, Panginoon, yung nararapat na pagsamba sa iyo. Kaya, Lord, sa oras na ito, samahan mo kami, Panginoon, ikaw yung mamunan. Lord, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay inahandog namin sa iyo lahat ng pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Ito, Lord, yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayun, sige po, inimbitahan ko lahat na tayo ay tumayo. Ayan. Ayan, welcome muna sa ating gawain ngayong umaga. Kaya yun, sige po, maaari po ba na tayo ay humikot at makipagkamayan sa ating mga kapatiran? Sige po, ikot po tayo lahat at makipagkamayan tayo sa isa't isa. Ay, ipakita natin na nagagalak tayo na makita sila no, sa gawain ng ating Panginoon. Ayan.
Ayan, and after po niya, ayan, balik na po tayo sa ating mga upuan. Ayan, sige po, may ayan, bago po tayo magsimula nga na umawit sa ating Panginoon, ayan, buksan po muna natin yung ating mga Biblia sa mga awit 107, 107:1. Ayan, sabi dito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ayan, tunay nga no, na ating Panginoon ay faithful sa atin magpakailanman. Kaya sa pagkakataon na to, patuloy nga tayo na in-encourage ng passage ng ating o mensahe ng ating Panginoon no, na magpuri sa kanyang pangalan dahil sa pag-ibig na kanyang pinaranas sa ating mga buhay. Kaya minsan pa po tayo ay sama-sama na manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy nga o Diyos na kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig na wagas o Diyos ninyong pinaranas sa amin o God. Lord, maraming
Once again, patuloy natin ang purihin ng ating Diyos. Hallelujah, God. We worship you. It is your name, hallelujah. Thank you for this.
Ayan po, so manatili po tayo nakatayo para po sa ating pong declaration of faith. Tayo muna tayo. Ayan. Ayun, sama-sama natin i-declare. Ano tayo po mas? I-declare po yung ating. Ayan. So, sige po, let's declare in 1, 2, 3. I declare that because Jesus Christ is the light of the world, I walk in His light and let it shine through my life. I will not hide my faith or remain silent, for the light of Christ lives in me. I choose to live like Jesus, serving others with love and grace, so that my life will bring glory to my Father in heaven, and lead others to the true light, my Lord and Savior Jesus Christ. Amen po tayo. Okay, let's recite Luke chapter 4, 18 to 19. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He's anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty of sight to the blind, that the liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Mata ko ba yun? Ay, alam po, sige po. Doon naman po tayo sa puting full armor of God. Let's recite in 1, 2, 3. I put on the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, the sword of the Spirit, the word of God. I am covered by the full armor of God. Yan, so muli magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, muli ko po inanyayahan yung bawat isa na tumayo para sa pagbibigay ka ng salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa Galatia, chapter 6, verse 1 hanggang 6. Ayan, so ayan, babasahin ko po, sundan na lang po ninyo ng mga mata. Ayan, Galatia chapter 6, verse 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng may naon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matakso. Tama ba? Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat. Wait lang po, medyo malabo na tayo. Pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyo na kayo nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag niyang ihambing pa iyan sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Verse 6 po, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Ayan po, ang magpalang umaga po sa bawat isa. Itian naman po ninyo yung mga katabi. Ayan, yung ngiti po talaga na kapwa nating Kristiyano yan. Sige po, bago po ang lahat, tayo po na ay manalangin, pumikit po at patuloy na lumapit po sa ating Panginoon. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa pagkakataon na kami inyong pinagtipon, Panginoon, upang sambahin na makapangyarihan mong pangalan at muling makarinig, Panginoon, ng iyong salita. Sa umagang ito, Ama, patuloy na buksan mo at gisingin mo, Panginoon, ang aming mga espiritual na isip, ang aming mga espiritual na
At ito po ay binahagi ko na rin naman po sa main last Sunday po. But mga kapatid, ito po ay hindi basta lang binaba ng Diyos. Ito po ay mabigat na trabaho o ministry sa atin bilang isang lingkod ng Diyos. Mababasa po natin ito sa Galatians chapter 6 verse 1 to 6. Hindi ko na po ito ulit babasahin. Di mo ba? Sundan na lamang po ninyo kung may mga Biblia man po tayo. Yan, kung may mga Biblia po tayo sa Pullman or sa Bible po, sundan natin ito mga kapatid. Sabi mo dito sa next, the Christian church is a family which watches over one another in love. Mga kapatid, kung totoong sinasabi po natin that we are a Christian, kailangan mahalin natin ang ating kapwa. Even hindi yan kamahal-mahal. Tayong mga magpapamilya, kung tinuturing po natin mga kapatid na ang church ng CBPC Main ay family mga kapatid, magmamahalan po kayo dito. Palagi po natin tandaan na ang pagmamahal ay hindi lang yan sa positibong paraan. Di ba? Ang pagmamahal mga kapatid, hindi lang mahal mo siya dahil may magandang bagay siyang nagagawa sa'yo. Even sa mga negatibong bagay na nagagawa na sa'yo, kaya pa rin po ba natin siyang mahalin? Hindi ko po hindi po ito utos ng mga pastors o mga reverend po natin. Utos po ito ng Diyos. At kung anong sinabi ng Diyos, ayun po yung kailangan natin gawin. Alam ko po mga kapatid, hindi to sobrang daling gawin. Kasi nga, tayong mga tao, tayong mga Kristiyano mga kapatid, mas madaling sabihin sa atin na mas gusto nating mahalin yung mga taong kamahal-mahal. Pero hindi natin kayang mahalin yung taong nakasakit sa atin. Tama ba? Yung nakatampuhan mo, yung nakasagutan mo. Pero mga kapatid, ang utos, kung tayo yung pamilya, kung tinuturing niyo po ang bawat isang pamilya sa lugar na to mga kapatid, kailangan mahalin natin ang bawat isa. Sabi mo dito, bearing each other burden and restoring member who fall into sin. So hindi ko na rin po siguro iisa-isahin ang babangitin ng isa-isa kung ano yung kasalanan na tinutukoy sa Biblia o sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Siguro po alam na natin to. Mga kapatid, sinabi ko na rin to last time sa church na ang sabi ko po, hindi dahil kay Kristo kaya may umaalis na miyembro. Kung hindi dahil sa mga Kristiyano ang sinasabing Kristiyano sila. Tama ba? Meron po bang umaalis sa loob ng church ng dahil kay Christ? Wala po. Ito po ang pinakamasakit mga kapatid sa ating sinasabi nating Kristiyano tayo. Pero tayo yung nagiging dahilan ng pagwala ng kapwa nating Kristiyano sa bahay-sambahan ni Kristo. Tama ba? Gaano po natin ito nakokonsensya bilang isang lagi nating sinasabi na Kristiyano ako, lingkod ako ng Lord. Partay ako ng mga ministry sa loob ng church, pero one thing na magiging problema sa atin, tayo pala yung naging dahilan ng nawala si kapatid sa church. At paano natin masasabi na may gaan sa puso na lingkod ako ni Kristo? Napakabigat nito mga kapatid, alam po natin to. At kung may mga bagay man mga kapatid na nangyari sa atin to, kailangan natin lumapit sa Diyos. Sayo po dito mga kapatid, di po ba? Sabi po dito si John chapter 13 verse 35. By this all people will know that you are my disciple. Mabigat to mga kapatid. If you have love for one another. Kung tayo po ay pinapakita natin yung pagmamahal bilang isang magpapamilya nga po kayo dito, di mo ba? Makikita ng kapwa nating Kristiyano na lingkod tayo ni Kristo. Mas makikita nila yung evidence mga kapatid na ito talaga si kapatid anak to ni Kristo. Disipulo talaga to ng Lord. Sabi po sa John 13:35, mga kapatid, hindi ko po ito sinasabi lang. Ibinababa ko lang po sa inyo na ang sabi, para po kapag nakita ng ibang tao na tayo ay nagmamahalan sa loob ng CBPC Main, makita nila kumikilos si Kristo sa buhay natin. Eh mo ba, hindi na tayo yung nakita si Kristo na. Tama po ba? Although napakabigat nito mga kapatid, kung hindi pa po natin naranasan or mararanasan tawan po ninyo mga kapatid, kailangan ready tayo. Kasi mostly, ayun po yung nagiging dahilan. Kung pamilya po tayo sa loob ng church, wala po dapat maging dahilan na tayo ang dahilan kung bakit wala si kapatid sa church.
Di ba ba? Hindi naman po natin maiiwasan na walang pagkakaibigan nga po sa ano na buhay si Jesus Christ, mga kapatid. Meron mga hindi pagkakaintindihan eh. Pero paano yung dinidil ni Jesus Christ? Di ba ba? Paano niya po yung inaayos, mga kapatid? Through Word of God. Always ang reference natin ay salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag nating hayaang gumawa tayo ng desisyon na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Dahil mag-fail po talaga tayo. May failure po talaga doon. So mga kapatid, kung makikita ng ibang tao na mahal natin ang isa't isa, at pinapakita po natin na pamilya talaga po kayo sa CBPC Petchayan, mga kapatid, mas maraming makakakita ng ebidensya na nandito si Kristo sa church na to. Next po, ang sabi dito, the Christian family restores those caught in sin. Di mo ba na nabubuhay si Jesus Christ? Never niya pong kunindem ang lahat ng nagkasala. Napako si Jesus Christ sa cross, hindi lang para sa matutuwid. Para rin po sa makasalanan. So, sino po tayo para mag-condemn dun sa na-fall sa kasalanan? Sino po tayo para humusga dun sa mga kapatiran natin na nagkasala? Di ba ba? Even Jesus, mga kapatid, minahal niya yung mga taong hindi sumusunod ng lubos sa Kanya. Di ba ba? Kung sinasabi po natin, we are the follower of Jesus Christ, mga kapatid. Kung proud na proud tayong sabihin na Kristiyano tayo, wala po dapat sa atin ang pag-uugali na hindi naaayon kay Kristo. Nahayaan mo na yan si kapatid, ganito yung ginawa niya sa church eh. Ay, wag na natin bisitahin si kapatid. Ang tigas ng ulo niya eh. Wala nang pag-asa yan. Wala na ko nakikita ng pag-asa kahit onti dyan. Di ba ba? Hanggat may Kristo po tayo, palaging may pag-asa. Hanggat meron po tayong Kristo na sinasamba at sinusunod, mga kapatid, palaging may restoration. Palaging may kaayusan. Palagi lang po natin i-involve si Kristo sa lahat ng ginagawa po natin. Smooth ang lahat ng mangyayari, mga kapatid. Di ba ba? Tayo mga Kristiyano, kailangan po nating malaman na mahalaga ang kaluluwa. Kailangan po nating malaman na hindi lang ang mga taong kamahal-mahal ang kailangan na sa loob ng simbahan. Dahil sinabi na rin po sa salita ng ating Panginoon, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala ni isa. No one is perfect. No one. Kaya sino po tayo para alisin ang sarili natin dun sa part na kapag nagkasala siya, bahala ka dyan. Wala na akong magagawa sa'yo. Ayan ka na. Hindi po. Tayo walang magagawa. Pero kapag si Jesus Christ o ang banal na Espiritu ay sinama natin para ma-restore yun, kayang-kaya ng Diyos ibigay ang restoration. Eh mo ba? Palagi lang po nating matandaan, mga kapatid, lingkod tayo ng Diyos. Hindi natin kaya kung wala si Kristo. Kaya tayong lahat, mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayo pinapatnubayan ng banal na Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Di mo ba? Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Pwede po kasi yan bumalik sa atin eh. Kung paano natin pinagsabihan na nireview ang isang tao, mga kapatid, posibleng bumalik yan sa atin. At paano na lang? Anong gagawin natin kapag sa atin nangyari yun? Eh na-condemn na natin yung isang kapatiran natin. Paano kung sa atin mangyari yun? Ang dami na natin nasabi sa kanya. Ang dami na natin mga bagay na sinabi sa kanya. Eh nangyari sa'yo. Eh nangyari sa atin. Paano na natin madidil yun? Di ba ba? Kaya mga kapatid, tinuturuan tayo ng verse 1, dapat mahinahon at may pag-iingat. Kapag tayo po ay nag-review, tayo po ay nag-correct, tayo po ay nagturo, mga kapatid, nakadepende kung paano ang approach nito. Nakadepende kung paano mo yan aayusin sa paraang dapat dalawa kayo may benefits dito. Sabi po dyan, ang turo, papatnubayan dapat tayo ng banal na Espiritu. Di ba ba? Kaya
kayo privately. Dumaan tayo sa proseso. Kailangan mahinahon, kailangan may pag-iingat, kailangan, kung kinakailangan, dalawa lang kayo. At kung ano yung nandun sa loob at ano yung pinag-usapan mga kapatid, dun lang yun. Hindi sa lahat ng oras kailangan malaman ng buong kongregasyon. Danger yun mga kapatid. Marami ng mga salita na hindi na dapat kailangan pa. Kaya mga kapatid, inuutos sa atin ng ating Panginoon, kailangan may banal na espiritu tayo palagi. Kailangan nasa tamang proseso tayo palagi. Sa iba po dito, we are a Christian family. Christian family po ba tayo? Parang ano po, labas sa ilong. Amen. Parang labas po sa ilong, parang ayaw nyo po ha. Christian family po ba tayo? Amen. Sige po, medyo lumalakas naman. And one thing that the Christian family does is we restore those that are caught in sin. Mahalaga mga kapatid na ma-address yun. Next po, sabi dito, Galatians chapter 5 verse 15, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Hindi ko na itong sasabihin mga kapatid, diyan pa lang alam nyo na yan. So kaya palagi natin itong tandaan. Sa iyo po, pangalawa na po ako. The Christian family practices humble service and support. So tayo po ay sinasabi po natin, we are the part of the Christian family mga kapatid. Meron to dapat humility. Meron din po dapat support sa bawat isa. Sabi sa verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sabi po dito, magtulungan, hindi po magkaroon ng divisyon. Huwag po tayong maging dahilan ng divisyon. Magtulungan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang salita. Di mo ba? Magtulungan po tayo. Kailangan meron tayong puso magpakumbaba na mag-serve sa kapwa po natin. Even Jesus, pinatunayan niya yun mga kapatid. Nung siya po ba ay nabuhay sa mundong to mga kapatid, meron po ba siyang maayos na treatment? Di mo ba si Jesus Christ saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Di mo ba? Yung Kristo na magliligtas ng buong mundo sa sabsaban ni pinanganak. Pwede naman po dun sa bigyan siya ng magandang lugar man lang na dun siya ipapanganak po ng kanyang ina, di mo ba? Kasi Jesus Christ yan King yan siya po yung magliligtas sa ating lahat. Pero bakit doon? Di mo ba? Nung nabuhay po ba siya? Naglalakbay po ba ang ating Panginoong Jesucristo? Naka-kotse po ba siya na maganda? Or naka-karwahe kung ano man uso doon na pinakamagandang sasakyan mga kapatid? Hindi po, di mo ba? Naglakad lang sila. Pero tayo po, pag pinapahali po ng ating mga pastors, ayaw natin kasi mainit. Di mo ba? Ayaw ko reverend kasi ang init eh. Paano yung mga kaluluwa sa ganung oras lang talaga nandun? Ano pong gagawin natin mga Kristiyano? Di mo ba? Magandang isip po ba tayo? Nasuportahan yung evangelism ministry natin? Meron naman po kayo evangelism ministry po sa CPC Pechayan. Kasi po sa May, meron po silang every Thursday na evangelism ministry. So, mga tanghali po talaga sila lumalabas at mga hapon, humahayo po talaga sila. So kung meron nandito mga kapatid, mag-join po tayo. Dahil ang isa pong utos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay go, make disciple. Sige po, sabi mo po dito, John 13:34-35, a new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you. You are also to love one another. By this all people will know that you are my disciple if you have love for one another. Sobrang malinaw po siya mga kapatid. Di mo ba, ang commandment o utos ng Diyos ay magmahalan po ang bawat isa. Pagmamahal po mga kapatid na hindi mo yung alam mo lang na pagmamahal, hindi po. Pagmamahal po yan na mula sa Diyos. Yung pagmamahal po na galing sa Diyos, na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, sabi po dito, the Christian family will carry its own responsibilities. So sabi, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabata
iba. Ito yung palagi ko pong naririnig eh. Hindi sa mga ministers po ng ating simbahan. Bakit si ganito, ganyan? Bakit si ganito, pinayagan? Bakit si ganito, ganito yung ginawa? Bakit si ganito, ganito, ganyan? Pero pag ako, hindi pwede. May mga gano'n na po ba tayo naririnig? Di po ba? Kino-compare po natin yung sarili natin dun sa isa. Di po ba? May comparison, mga kapatid. Sabi po dito, tayo po mga Kristiyano will carry its own responsibility. Responsibilidad natin ang kaluluwa ng katabi mo. Hindi porket kami lang po ang pastor, kami lang po ang may responsibility sa kaluluwa ng bawat member ng simbahan o bawat attender ng simbahan. Tayo po mismo, kayo pong andyan, ang katabi po ninyo ay responsibility niyo po yan. Di mo ba? Sa susunod, kapag wala na yung katabi nyo ngayon, wala na next week, wala lang po ba tayong pake? Ay, si Kuya AJ, ang katabi na ngayon ay si... Ang pangalan mo? Basta siya. Pero kaya, basta siya. Alam mo pa yung pangalan niya. Di mo ba? Si Kuya AJ, wala siya next week. Magkakaroon ba ng pake si Kuya AJ? Wala siya? O hahanapin niya yung katabi niya sa next Sunday? Hahanapin, di mo ba? So, di mo ba? Hanapin natin yan dahil responsibility natin ang bawat isa. Di mo ba? Hindi natin pwedeng sabihin, ay, labas ako dyan. Nagkamali yan, labas ako dyan. Hindi ako pwedeng ma-involve dyan. Family nga po eh. Di mo ba? Ang isang pamilya, kapag may problema ang isa sa parte ng pamilya, lahat yan. Even nga po sa pag-decision sa financial, o kung may business man po kayo, o may bibilhin man lang. Di mo ba? Sasabihin na ba po yan sa pamilya ninyo eh? Di mo ba? O ito, ganito ba to? Okay ba itong bilhin natin to? Ganito. Lahat yun, alam dapat. Lahat ng desisyon sa isang pamilya, alam dapat eh. Di mo ba? Ganon din po dapat tayo sa church. Kailangan natin magtulungan. Kailangan po natin makita kung ano pa yung mas magtutulong na mapaganda yung church natin. Hindi po yung, ano ba yung makukuha ko sa church na to? Mga kapatid, alisin natin yung pag-iisip na yon. Ano ba yung makukuha ko sa church na to? Ang ipalit natin, ano ba ang maitutulong ko pa sa church na to para patuloy ang paglago ng aming simbahan? Di ba? Kailangan ano po yung maitutulong ko? Hindi yung, ano ba yung makukuha ko sa church? Ano ba yung makukuha ko sa gawain na to? Ano ba yung makukuha ko sa mga bagay-bagay na to? Palitan po natin yung ganong kaisipan. Ang ipalit po natin, ano kaya ang maitutulong ko pa sa church na to? For my application, for 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for member of his household, he has denied the faith and it's worse than unbeliever. Maganda po ito sa Tagalog, pero maganda rin kasi siya sa English eh. Di mo ba? Mga kapatid, ang sinasabi mo dito ay para sa pamilya. Pero, ano ko po ito sa ating simbahan. Kung ang bawat isa po ay hindi nagpo-provide sa loob ng family o sa CBPC Petchayan family, mga kapatid, wala daw po itong pinagkaiba sa unbeliever. Kung wala po tayong support na tinutulong sa simbahan natin, mga kapatid, wala tayong pinagkaiba sa hindi Kristiyano, sa hindi nananampalataya kay Kristo. So katulad po ng sabi ko, mga kapatid, ano pa ba ang matutulong natin sa church na to para magpatuloy ang paglago? Kasi hindi po kusang lalago ang church kapag wala tayong ginagawa. Kailangan natin palaging kumilos. Kailangan palaging may gawa. Di mo ba, sa ibang salita, faith without work is patay. Di mo ba? Kaya kung wala po tayo, ano pong mangyayari sa church? Kung wala pong pagtulong at pagkakaisa ng bawat isa, ano mangyayari sa church? From my application, mga kapatid. So, application, how do we apply these 6 verses? Isa lang po ang gusto kong ibigay o ibaba sa bawat isa ngayong umaga, mga kapatid. Sa pinaka-pinopoint ng application ko po, kailangan maintindihan natin that we are born again.
Di mo ba? Kailangan born again po tayo. Kailangan totoong may transformation sa buhay natin so that kaya natin matanggap ang lahat ng utos ni Kristo. Kasi kung hindi po tayo born again, mga kapatid, wala sa atin ang utos ng Diyos. Wala sa atin ang banal na Espiritu. Kailangan transform po tayo. Kailangan born again po tayo. Kaya bilang isang magpapamilya, mga kapatid, sa CBP Sepechayan, magtulungan po tayong wasakin ang gawa ng kaaway. Magtulungan po tayong makita kung ano pa ang pangangailangan at tulungan ng ating kapatiran. Hindi i-condemn. Hindi iparamdam sa kanilang sila'y nagkamali. Hindi para ipakita na siya ay mahina. Hindi para maipakita na siya'y kakaiba kaysa sa atin. Hindi po. Pare-pareha po tayo ng ginagawa dito. At wala po dapat nakakaisip ng higit tayo sa iba. Mas magaling ako dyan ganito kung magaling ka sa part na yan at siya ay mahina, tulungan mo. Ang kahinaan ng ibang tao, ng kapatiran natin mga kapatid, kung kalakasan mo, tulungan mo. Hindi yung ipupush pa po natin palayo. Diyan ka na, wala ka namang kayang gawin Wala kang pag-asa. 3 taon ko nang tinuturuan ka, pero wala pa rin. Walang imposible kung ginagawa natin ang lahat ng bagay na may banal na Espiritu. Kaya sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, importante yung fruit of the Holy Spirit. Isa lang dyan ang malaglag, wala na tayong Holy Spirit. Isa lang dyan ang mawala, hindi na buo ang banal na Espiritu sa buhay natin. I invite everyone na tayo kung lahat ay tumayo. Kunin po natin yung opportunity na to, mga kapatid, to pray o mag-minister sa ating mga members sa umaga nito, mga kapatid. I invite all the leaders of this church. Di mo ba? I-invite ko po sa harapan ng lahat ng leader ng church na to, adult man or youth. At ipapanalangin ninyo one by one ang bawat isa. Saan po ang ating mga leaders? Sa youth man or adult man po? Punta po kayo sa harap. Sige po, punta po tayo sa harap. Tatlo lang po. Sige po. Gamitin natin yung pagkakataon na to para ipanalangin po ang ating mga kapatiran. Sige po. So mga kapatid, ang lahat po na nandyan sa upuan, lahat tayo dyan sa upuan, maaari po ba munang i-lay hands ninyo ang inyong mga kamay sa ating mga leaders. Dahil katulad din po ninyo, nagkakaroon din po yan ng mga bigat, pagsubok sa buhay, at hindi mga bagay na hindi perpekto sa buhay po nila. Bago po sila mag-minister sa inyo, ipanalangin po muna natin sila. Handa po ba kayo ipanalangin ang ating mga leaders? Amen! Sige po, hindi nagsisigaw po tayo ng isang Jesus lang, mga kapatid, at sabay-sabay po tayo mag-intercede ng prayer sa ating mga leader. Sige po, 1, 2, 3, Jesus! We pray, Panginoon, Lord God, for the life of Joseph, Panginoon, for the life of Annie, O Lord God, sa buhay, Panginoon, Lord God, ng mga leaders kay Jackson, Panginoon, Lord. I pray, Lord God, the movement and the anointing comes to the Holy Spirit, Panginoon. Move on their life, Panginoon, Ama. At ang banal mong Espiritu ay patuloy na mamunga, Panginoon, O Lord God. Ikaw siyang Diyos, Panginoon, O Lord, na patuloy na kumilos. At sa pagkakataon sila mag-minister at pamanalangin, Lord God, ang number, Lord God, ng simbahan ng Panginoon. Lord, ikaw ay siyang patuloy na kumilos, Panginoon. Ikaw siyang patuloy na bumabay. Pakatagin niyo po sila. Patuloy mo sila, O Lord God, tulungan. At patuloy mo, Lord God, ay paranas mo, Panginoon, O Lord God, sa kanila. Na ang lahat, Panginoon, Lord God, na nalakaran nila bilang isang Panginoon po, Panginoon, Lord God, ang kanilang buhay. At tinanggap ka nila sa kanilang buhay, Panginoon. At patuloy mo, Lord God, na mag-pray. Salamat. Yes, Jesus. Lord, Holy Spirit, move in this place. Lord, na mas makita namin, Lord God, at mabuo, Lord, ang Christian family, Panginoon pa. Hallelujah. Pasakin mo, Lord God. I invite all the leaders na ipanalangin po ang inyong mga kapatiran. Sige po, pwede po kayong lumapit sa inyong pong mga member at ipanalangin po sila one by one. Sige po. Yes, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Come on, church. Open your mouth. Sambahin mo ang Diyos. Yes, Jesus. Sabihin mo ang pangalan ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Only worship you. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, manatili po tayo nakakikita na kayo po. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon po ito. Huwag mong hayaan, Panginoon, na sa simbahang ito ay mawala ang panalangin para sa aming mga kapatiran. Swelyuhan mo ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ang bawat buhay ng bawat isa. Sa pagkakataon po ito, winawasak namin sa pamamagitan ng iyong pangalan ang gawa ng kaaway, Panginoon. In Jesus' name, O Lord. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name, O Lord. Lahat, Panginoon, Lord God, ang gawa ng kaaway, walang karapatan sa lugar na to. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, dapat ang manahan sa lugar na to, Ama. Bawat miyembro, bawat kapatiran ko pong narito, maging sa mga wala rito, Panginoon. Patuloy na maalala namin kung bakit kami narito. At bilang isang pamilya, huwag mo mong hayaan na mawasak lamang kami sa mga mali naming gawa, Panginoon. Bagus, Lord, kami bilang isang pamilya sa church na to, makita namin yung tamang approach kung paano kami mag-review, kung paano kami mag-correct, at kung paano po namin turuan ang bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Iniiwan ko po, Panginoon, ang pagpapala mula sa iyo sa buhay ng bawat isang narito. Kagalakan sa mga gawa namin para sa inyo lamang, O Lord God. At Ama, patuloy, O Lord God, na tulungan po ang bawat isa na mag-expand, Panginoon, ang kaya pa namin gawin, O Lord God, bilang isang iyong tinawag, Panginoon. Lord, hindi lang po dapat ito lang kaming pamilya na to. Bagus balang araw, patuloy na magdagdagan ito, Ama. Makita, O Lord God, sa amin na kami disipulo ni Kristo. Maraming salamat kung muli, Ama. Patuloy ka po namin pinapasalamatan, sinasamba at tinadakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen! Eh, sige po, tayo po ay dumako na ngayon sa ating pong paghahandog. Share.
tiwala